Hello, welcome to uh, Libra Philippines. So, ito yung reading natin sa Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa channel, pahit na lang ng subscribe button, notification bell. Ma-appreciate ko po lahat ng likes, comments, and shares. If you want, pwede kang magpa-personal reading kay Jing Tarot Reader. So, simulan na po natin. Ano ang meron sa mga sign ng Libra? Love reading to guys, pwede kang makarelate, pwedeng hindi, huwag mong ipilit. Pag hindi ka nakaka-relate, ibigay mo na lang sa iba and then i-check mo na lang yung ibang videos. Maaring nandun yung reading para sa'yo or, hintayin mo na lang yung next reading natin. So, ito nga pala yung details kung paano ka makakapagpabook ng reading and of course, Uniprint, TikTok shop namin, You might want to check it out, yung mga products namin. Diyan yung makikita sa TikTok shop. Katulad ng mga ilan nakasabit, tsaka yung mga rings dito. Yan, crystal rings, yung mga nakikita mong kapareho nitong aking suot. Meron din yung available sa amin. Let's start. The Moon, Libra. Eight of Cups and the Four of Swords. So ngayon parang ayaw mo na magtiwala. Ngayon parang ang focus mo is sarili mo. I feel like you are grounding yourself. Marami kang bagay na iniisip pero ngayon parang ayaw mo nang isipin itong mga taong or mga bagay, sitwasyon na parang hindi mo na nakikitaan ng potential ng parang pagkatiwalaan. Nakikita natin with the Eight of Cups, you're focusing on your future, diba? And at the bottom of the deck, nakikita natin dito with the Three of Wands, you're still thinking about someone, namimiss mo tong taong to. Pero andun yung parang namimiss mo siya pero hindi ka na para pagkatiwalaan pa siya. So parang ang hirap kumonek pag minsan ng itong kakonek mo, niloko ka, nasaktan ka. Parang paano mo ibibigay yung ang tiwala mo ulit dito sa taong ito, diba? So whoever this person nakakonek mo, definitely hindi siya katiwa-tiwala. Yan nakukuha natin. Tsaka malakas na kasi ang intuition mo, pakiramdam mo. So, sino tong person nakakonect mo for the sign of Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Sino tong person nakakonect mo? The Fool is here. Nine of Cups. The Wheel of Fortune. The Magician. Bottom of the deck, you do have here the Queen of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. The Fool. Okay. I feel like itong person na to is one of your option. Willing, either, I don't know kung sino willing mag-take ng risk dito, ikaw or siya. Pero both of, either one of you is willing mag-take ng risk dito sa connection na to para magkaroon ng pagbabago yung buhay mo or buhay ninyo. And you do have your the Magician. This is Virgo energy. Some of you, hindi ka makakapagtago ng sikreto dito sa person na to. Like, eto kasi, dito sa part na hindi pwedeng pagkatiwalaan kasi, may nakuha din akong energy na some of you, ikaw itong nagsinungaling or nanloko sa kanya. So, itong taong to, hindi ka pwedeng magsinungaling or magtago ng sikreto sa kanya kasi may kita kanya, mararamdaman kanya. And you do have here the Queen of Wands. Medyo, ito yung taong willing makinig sa'yo. So, kung ikaw ito na willing, or kung ikaw ito na nagsisinungaling or hindi nagsasabi na totoo sa taong to, kahit hindi ka nagsasabi na totoo, willing siya makinig sa'yo. So, or kung siya itong, kung siya itong nagsisinungaling, well, this person is still willing to listen. Basta magaling siyang listener. So, kung ano yung sasabihin mo, ano gusto mong mangyari sa buhay mo, nandiyan siya para makinig sa'yo.
emosyon ninyo sa isa't isa. For the sign of Libra. Ano yung emosyon ninyo sa isa't isa? For the sign of Libra, you do have the Ace of Swords, the Hanged Man. Iniisip mo siya itong taon to naghihintay ka pa rin dito sa person na to. The Sun, and the Six of Cups. I feel like itong person that is currently happy with the past or sa kanyang past. So, hindi ko masabi kasi guys, honestly, yung iba sa inyo, ang side mo nandito sa kabila eh. So, hindi natin masabi kung sino, definitely kung sino yung masaya, the other person is naghihintay. Emosyon ninyo sa isa't isa. I want to know more about this. Page of Coins. Yung iba sa inyo, hindi na kasi importante yung love ngayon. Parang mas importante sa'yo ngayon is money. Muna. Diba? Yung person na nakakonect mo, King of Swords, pwedeng siya yung may money. One of you has this money and there's a potential na kaya mo hinihintay itong person na to because of that. Because there's this money matter. And then parang nakikita mo yung potential dito sa taong ito. Na parang pag tinuloy mo yung connection mo sa kanya, parang hindi ka na kailangan mangamba pa regarding your future, regarding money, etc. And also nakikita mo rin itong person na to as your soulmate. So, what will happen in the future sa inyong dalawa? Knight of Cups. The Seven of Coins. Three of Coins, Three of Swords. I mean, I feel like yung connection na to medyo mahirapan tayong i-reconnect or i-connect in the future. Kasi, although with the Knight of Cups, mahal mo yung tao. With the Seven of Coins, pwedeng walang masyadong growth sa'yo financially. And, yung iba kasi sa inyo, nakikita mo rin yung money as a tool or, para maging mas involved ka dito sa person na to. And the more na nakukulangan ka doon financially, pwedeng hindi mo magawang maging involved sa kanya, sa buhay niya, at magkaroon ng reconnection sa inyong dalawa. Gusto mag-reach out ng person na to, pero nahirapan siya because of a third-party situation. I don't know, some of you already committed or connected ka na. If you are already connected or committed, it could be with the devil, someone a very manipulator. Siya yung nasusunod lagi sa'yo, siya yung person na parang nagagalit if ever may mga gagawin kang hindi maganda. And I'm hearing someone na palamura. I don't know kung sino yon, but there's this energy na pwedeng palamura yung person na kakonect mo. No? Na pwedeng kaya itong past person na to hindi makakonect sa'yo because of this particular person. Honestly, hindi ko gusto yung kakonect mo if ever that is your person kasi masyado siyang narcissist. Five of Pentacles, nakikitaan natin ito ng problem regarding money, anxiety, depression na may kinalaman sa pera. And I feel like walang patutunguhan yung buhay ng person na ito or ang buhay mo with this person na the devil kasi ang gusto niya bumagsak ka eh. Parang gusto niya bumagsak kasi bumagsak ka para kailanganin mo siya. Alam mo yon. So, very narcissist. Na parang hinihila ka niya pababa. Kasi, pag nandun ka sa baba, wala kang ibang lalapitan, wala kang ibang gugustuhin kundi siya. Parang ganun. So, the more na mas pangit ka, financially or sa itsura mo, etc., the more na magi-stay ka sa kanya. And then the temperance is here.
parang ito lumalabas as pwedeng ipakita niya pa sa'yo or iparamdam niya sa'yo na siya yung guardian angel dito. Parang siya yung palalabasin niya na, oh, walang ibang tatanggap sa'yo, kundi ako lang, ganito, ganyan. Pwedeng palabasin niya na ganun. Kaya narcissist nga eh. 'Di ba? But you really need to cut this person off with the Queen of Swords. Kailangan mo i-cut off. Nine of Swords kasi problema lang yan eh. Parang lagi kang nasa isang bangungot hanggat nag-i-stay ka sa isang connection, sa isang relasyon na alam mo namang hindi healthy at hindi okay para sa'yo. So, ikaw lang yan. Ikaw makakapagsabi kung kung gusto mo mabago ang future mo, ikaw ang gagawa ng pagbabago na yon. At hanggat nag-i-stay ka sa isang relationship, sa isang connection na sama para sa'yo, edi walang pagbabago. Ganun at ganun pa rin. Ikaw ay nagiging toxic pa rin ang nasa paligid mo. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.